Hi Maharlikans, hello po. Mabuhay tayong lahat uli. At pag-usapan na naman natin itong babaeng fraud, babaeng mapagpanggap na si walang iba kundi si Fraud Robredo, Lene Robredo. Unang-una po, thank you sa lahat ng mga nag-send ng screenshots at sa mga information. Sinabi niya sa kanyang interview na mabagal daw ang aksyon ng Duterte administration. Kung hindi ba naman talagang abnormal, ikaw, Lene Robredo, ang kapal ng mukha mo, wala ka na nga sa bansa, ang lakas mo pang magsabi na mabagal ang aksyon ng Pangulong Duterte o ng gobyernong Duterte. Dahil sinabi po niya sa isang interview niya na may mga barangay daw po na ang mga dumarating lang ng tulong, yung tulong niya galing sa kanyang opisina. O di ba? Nagmamagaling na naman tong hayop na babaeng to. Pangalawa, okay, base sa interview niya, may bullets po tayo para hindi ko makalimutan. Ang sabi po niya na masama, okay, according to her, masama din ang loob ko na nangyari na wala ako. Okay, di ba? Ang drama. Masama daw ang loob niya. Unang-una, may forecast, may weather forecasting. So, ibig sabihin, bago ka umalis, gaga, alam mo na mayroong bagyo. Kung talagang gusto mong nandoon ka. Dahil yun ang sabi mo sa interview mo. Okay? May weather forecasting, you can forecast, okay, yung mga ano dyan, yung mga expert dyan, up to 7 days or even months. Okay? But most accurate, based on my research, like 1 week. Okay? So, bago ka lumayas, okay, at nakipag-sosyalan ka sa mga traidor dito sa Amerika, alam mo na may bagyong parating. Kaya wag mong lolokohin ang bayan. Number 2, ang sabi niya, napakahirap maghanap ng 5 tickets dahil kasama daw yung 3 niyang anak at saka ang kanyang nanay. O diba, putang ina, bakit mahirap maghanap ng 5 tickets? Hoy, okay, hindi lang ikaw ang sumasakay sa eroplano. Okay? Halos lahat kami sumakay na sa eroplano at kahit 50 tickets, kung may pera ka, kung talagang gusto mong umuwi, kaya mong umuwi. Hindi lang iisa ang airlines. 'Di ba? Libo-libong airlines ang meron sa buong mundo. So wag mong lolokohin ng tao na sasabihin mo na mahirap paghanap ng ticket. Okay? Pag during Christmas season, like 25 o January 1st, yun yung maraming available na flights eh. Dahil yung mga tao nasa bahay lang or nagsi-celebrate. Kaya wag mo kaming gagawing tanga, 'di ba? Mahirap maghanap, na masama ang loob niya dahil wala siya, pero alam niya na may forecast na magkakaroon ng bagyo. So niluloko mo ang mga Bicolano, niluloko mo ang buong sambayanan. Unang-una, fake ka naman talaga eh. Alam mo, kahit wala ka sa Pilipinas, dapat pumunta ka na lumayas ka na dahil wala ka naman talagang silbi. Kaya lang po tayo nag-criticize dahil gusto natin ipaalam sa taong bayan na manloloko ang babaeng fake na ito. Another thing, yun, sabi niya, iba daw sana kung nandiyan siya sa Pilipinas, iba daw sana ang naging effect ng bagyo. So, ibig sabihin, baka kung hindi siya umalis, baka walang bagyo. O baka iba gumanda ang Pilipinas in just couple of days. So, ito pong babaeng ito, ay tarantada talaga eh. Puro kasinungalingan, puro kadramahan ang ginagawa, puro panloloko, puro pa picture-picture. Anyway, okay, so nagko-contradict lahat ang mga sinasabi niya na, 'di ba, bago siya umalis, ang sinabi niya na 1 year na raw nakaplano ang kanyang bakasyon sa kanyang reunion. Tapos sasabihin niya, mahirap maghanap ng ticket, mahirap bumalik. Sasabihin niya, masama yung loob niya, sana nandoon siya. 'Di ba? Ito'y katarantaduang kasinungaling. Ikaw ang babae ka, yung lukot-lukot mong muka, talagang punong-puno ng kasinungalingan. Sobrang nakapal ng mukha mo. Hindi ka na ba nahihiya na minumura ka na ng buong mundo, ng buong Pilipino? So ano pa ba? Yun, may mga barangay, yun nga, nabanggit ko na. Ayun, yun na, 8 days na daw, wala pa rin tulong ang gobyernong Duterte. Anong walang tulong? Ha? Bulag ka ba? Bingi ka ba? Or gaga ka lang talaga? Na gusto mong palabasin na ikaw, galing ka pa sa Amerika, ikaw ang tumulong. Ang mga palabas mo na mga posting, okay, ng mga PR persons mo, ay mga mga palabas lamang na tumutulong kayo.
So, ito po ay malinaw na katarantaduhan. At saka yung reunion mo, bakit wala kang picture? Mga swapang kayo, mga buwakaw kayo sa picture magpamilya. 'Di ba? Gusto niyo mag-post-post. Asan ang family ang reunion ninyo? 'Di ba? Maya-maya lang konting keyboard, post kayo ng post. Again, itong babaeng ito ay nuknukan ng kasinungalingan, nuknukan ng kasalutan sa buong Pilipinas. So, i-check ko lang kung may nakalimutan ako. Okay, wala na. Okay, so I think yun na yun. So, yun na yung gusto kong sabihin sa inyo. At ito ay malinaw na panloloko. Kaya po sa ating mga kababayan, talagang paulit-ulit tayong murahin itong babaeng ito dahil wala po siyang kahihiyan. Sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Bicol, di ba, kahit kababayan po natin, basta salot sa lipunan, hindi dapat natin kinakampihan. Katulad ko, kababayan ko si Rojas, pero wala rin ginawa yan sa Rojas City, Capiz. Bulok pa rin ang mga beach doon, na nag-segue lang po tayo. Pero, sinasabi ko lang po sa inyo, hindi porket kababayan natin, Ilocano man yan, Bicolano, or Ilonggo, ay magpapaniwala na tayo sa katarantaduhan. So, ganun pa man po, tayo mga Pilipino, huwag tayong titigil dahil itong babaeng ito at ang kanyang mga partido hindi titigil sa pagsira sa ating gobyerno. Okay? So mabuhay po tayong lahat uli at tuloy ang laban. Okay? Robredo, ang kapal ng mukha mo at nuknukan ka ng kasinungalingan. Isa kang bobang abogada. Hindi mo maluloko ang taong bayan. So yun lang po. The president is very sympathetic to Bongbong Marcos, Yes. and is very friendly with the Marcoses. So how can you expect to unify the voices when you will not expect to get support from the president? Ano talaga yun? Ako kasi, we have seen in the past, I don't know if I am being very optimistic about it, pero we have seen in the past 5 months that the president has backed down on several decisions already. And I think it is still worth a try. Pag hindi siya nakinig, ibang usapan yon. Pero What will you do pag hindi siya nakinig? pag hindi kasi siya nakinig, then the fight will be against him already. Pero ngayon, I don't think there is a need for that. Kasi hindi pa naman natin sinusubukan. Hindi pa naman natin sinusubukan na magkaisa tayo para pakinggan tayo. Baka he thinks, I read one of his statements before, na parang sinasabi niya, konti lang naman yung, parang it's a very small percentage of the population who think that way. Dapat ipakita natin sa kanya na mali siya doon. Na hindi lang ito small percentage of the population, pero marami actually yung ganito yung pakiramdam, kaya pakinggan mo kami.